Ang pagtatag ng ASEAN. Pagsilang ng ASEAN. Ang ASEAN Association of Southeast Asian Nations ay itinatag noong August 8, 1967 sa bisa ng Bangkok Declaration. 5 bansa ang naging mga tagapagtatag. Ito ay ang mga sumusunod: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore at Thailand. Pagsilang at pag-unlad ng panloob at panlabas ng regional na ugnayan ng ASEAN. Raise and development of inter- and inter-regional relationships of ASEAN. Mga layunin ng ASEAN. Una, palakasin ang pangrehiyong kapayapaan at seguridad. Pangalawa, pagtutulungan sa pag-unlad ng ekonomiya. Pangatlo, pagkakaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Pang-apat, pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Pang-lima, pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Pang-anim, pagtataguyod ng karapatang pantao. Palakasin pangrehiyong kapayapaan at seguridad. Itaguyod ang katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng respeto sa kalayaan at soberanya at teritorial na integridad ng mga miyembro nito. Pagtulungan sa pag-unlad ng ekonomiya. Palakasin ang kooperasyong ekonomiko upang mapabuti ang kalakalan, pamumuhunan at oportunidad sa negosyo para sa mga miyembro. Pagkakaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Hikayatin ang paggalang sa pagkaiba-iba ng kultura, tradisyon at wika ng mga miyembro habang sinusulong ang pagkakaisa. Pang-apat, pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Magtulungan sa pagharap sa mga isyong pandaigdigan tulad ng climate change, seguridad sa pagkain at kalamidad. Pang-lima, pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Suportahan ang mga programang magpahusay sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga tao sa rehiyon. Anim, pagtataguyod ng karapatang pantao. Palakasin ang respeto sa karapatang pantao, demokrasya at batas. Ang kasaysayan ng ASEAN. Ang kasaysayan ng ASEAN ay nagsimula noong 1967 nang itinatag ito ng 5 bansa sa Timog Silangang Asya. Ang mga bansang ito ay ang mga sumusunod: Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Ang samahan ay nilikha upang magsulong ng kooperasyon, kapayapaan at seguridad sa rehiyon at upang itaguyod ang pagpapabuti ng kalagayang ekonomiko at panlipunan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Pagtatag ng ASEAN. Noong August 8, 1967, nilagdaan ng 5 bansa, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand, ang Bangkok Declaration na siyang nagtatag sa ASEAN. Pagpalawak ng miyembro ng ASEAN. 1984, sumali ang Brunei bilang ika-6 na miyembro ng ASEAN na pinalawak ang saklaw ng samahan sa buong Timog Silangang Asya. 1995, pumasok ang Vietnam bilang bagong miyembro na nagpatibay sa layunin ng ASEAN na magtulungan para sa kapayapaan at pag-unlad ng buong rehiyon. 1997, sumali ang Laos at Myanmar na nagbigay sa 7 miyembro sa ASEAN. 1999, pumasok ang Cambodia kaya naging 10 ang kabuuang miyembro ng ASEAN. Hanggang Enero 2025, ang Timor-Leste ay hindi pa opisyal na naganap na kasapi ng ASEAN. Ngunit ito ay tinanggap na observer state noong Nobyembre 2022 sa 40th ASEAN Summit sa Cambodia. Sa parehong summit, inaprubahan ng mga lider ng ASEAN ang prinsipyo ng pagpapasok ng Timor-Leste bilang ika-11 ng miyembro ng ASEAN. Ang proseso na pagiging ganap na kasapi ay sinagawa pa, kabilang ang pagtupad sa mga kinakailangan at pagsasama sa mga framework ng ASEAN. Maaring abangan ang mga susunod hakbang na gagawin ng Timor-Leste para maging opisyal na miyembro.
ang organisasyong struktural ng ASEAN. Ang Kapulong ASEAN or ASEAN Summit ay binubuo ng mga namumuno ng bansa o pamahalaan ng mga kasaping bansa. Ang kapulungang ito ng ASEAN ay ang pinakamataas na lupon na bumabalangkas ng patakaran ng ASEAN. Nag-uusap, nagbibigay ng gabay pampatakaran at nagpapasya sa mahalagang usaping nauugnay sa pagkamit ng mga layunin ng ASEAN at sa mahalagang usaping gustong maliwanagan ng mga kasaping bansa. Kasama na rin ang pinag-uusapan ng lahat ng mga suliraning isinasangguni ng sangguniang tagapag-ugnay ng ASEAN o ASEAN Coordinating Council at ng mga sangguniang pamayanan ng ASEAN or ASEAN Community Councils. Ang pagpupulo ng ASEAN ay idadaraos ng 2 beses sa loob ng isang taon, kung saan tumatayong punong abala ang kasaping bansa na nungkulang bilang tagapangulo ng ASEAN. Ang kasulukuyang tagapangulo ng ASEAN ang siyang nagtatakda ng petsa ng pulong ng may pagsangguni sa mga kasaping bansa. Ang bansang kinakatawan ng tagapulong ang nagsisilbing host ng pulong o summit. Alam niyo ba, noong 2017 ay nakuha ng Pilipinas ang ASEAN Chairmanship. Nataon din ito sa ika-50 taon ng pagkalatag ng ASEAN. Ang saguniang pamayanang ASEAN ay binubuo ng mga sumusunod. Saguniang pamayanang pangkaligtasang politikal ng ASEAN o ang ASEAN Political Security Community, APSC. Sangguniang pamayanang pangkabuhayan ng ASEAN Economic Community Council o AECC. Sangguniang pamayanang sosyo-kultural ng ASEAN o ang ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC. Mga gampanin. ASEAN Political Security Community. Tumutulong na panatilihing mapayapa at ligtas ang rehiyon. ASEAN Economic Community Council. Maglatag ng mga hakbangin o paraan upang malutas o maiwasan ang mga hamon ng globalisasyon at pandaigdigang kalakalan. ASEAN Socio-Cultural Community. May taguyod at mapanatili ang pagkalinga at pagmamalasakit na lipunan at ugnayan sa ASEAN. Mga tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Una, Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Declaration of ASEAN Concord. Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. ASEAN Vision 2020. Declaration of the Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Ang Zone of Peace, Freedom and Neutrality ay isang deklarasyong nilagdaan ng foreign ministers ng mga kasaping bansa ng ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand noong Nobyembre 27, 1971 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Layunin nito, ang Timog Silangang Asya ay maging rehiyon ng kapayapaan, kalayaan at malayo sa anumang panganib na dulot ng hindi pagkakaunawaang politikal ng mga bansang kasapi at lalo na ng mga makapangyarihang bansa tulad ng USA, Russia at China. Inasahan na ang mga kasaping bansa ay walang kakampihan at mananatiling neutral bagamat ang ZOFAN ay naitatag sa panahon ng Cold War. Declaration of Concord. Ang Declaration of ASEAN Concord ay ginanap sa Bali, Indonesia noong February 24, 1976 sa pangunguna ng mga pinuno ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ang Pangulo ng Indonesia, Punong Ministro ng Malaysia, Pangulo ng Pilipinas, Punong Ministro ng Singapore at Punong Ministro ng Thailand. Kinlara rin dito ang deklarasyon ng Bandung, Bangkok at Kuala Lumpur, maging ang kasunduan ng mga nagkakaisang mga bansa. Layunin ng deklarasyong ito na isulong ang kapayapaan, pagsulong at pag-unlad at ang kabutihan ng mga mamamayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Noong December 15, 1995, nilagdaan ng mga kasaping bansa ng ASEAN ang kasunduan na tinatawag na Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone bilang pangako na pangalagaan ng rehiyon ng Timog Silangang Asya
bilang isang rehiyon na walang nuclear at iba pang mga sandata na maaring magdulot ng malawakang pinsala. Ang tratadong ito ay kilala rin bilang Kasunduan ng Bangkok. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, muling pinagtibay ng ASEAN ang kahalagahan ng kasunduan na non-proliferation of nuclear weapons sa pagpigil sa paglaganap ng mga sandatang nuklear at sa pag-ambag tungo sa panigdigang kapayapaan at seguridad. Mga Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Ito rin ay tanda ng pagtatag ng isang nuclear weapon free zone sa Timog Silang Asya bilang isa sa mga 5 NWFC sa mundo. Ang 4 pang bansa na may NWFZ ay nasa Latin America at Caribbean, South Pacific, Africa at Central Asia. Malugod na tinatanggap ang mga pamamaraan ng CNWFZ Treaty sa pamamagitan ng paglagda at maagang pagtrapika ng mga bansa sa nuclear weapon states na mag-aambag sa pagsulong ng pagsasapatuparan ng isang zonang walang armas nuklear sa Timog Silang Asya. Ang mga pagsisikap ay isinisagawa patungo sa pagsali ng NWS sa protocol. ASEAN Vision 2020. Sa taong 2020, ang ASEAN ay inasahang makapaglatag ng mapayapa at matatag na Timog Silang Asya kung saan ang bawat bansa ay mapayapa at malayo sa anumang dahilan ng hidwaan sa pamamagitan ng nananatiling paggalang sa katarungan at paghahari ng batas at sa pamamagitan ng papalakas ng pambansa at regional na katatagan. Hanggang hangarin ng ASEAN 2020 na higit na palakasin ang pagsasamang pang-ekonomiya, pailiitin ang agwat sa antas ng pag-unlad ng mga bansang kasapi at tiyakin na ang sistema ng multilateral na kalakalan ay mananatiling patas at bukas habang nakakamit ng kakayahan sa panigdigang kompetisyon. Sa ganitong paraan, ang ASEAN ay makalilikha ng matatag na unlad at may kakayahang makipagkompetisya ang ASEAN Economic Region kung saan may malayang daloy ng mga kalakal, serbisyo at pamuhunan, mas malaya ang daloy ng kapital, pantay na pag-unlad ng ekonomiya at mabawasan ang kahirapan at socio-economic disparities. Ang pagtatag ng ASEAN.